What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2051 hanggang 2055. Mukhang hindi sila naniniwala na buhay tayo. Nakita ni Aaron ang ekspresyon ng mga taong iyon, sabi kay Jiang Yingying na nakangiti. Inilabas ni Jiang Yingying ang kanyang dila, na nagpakita ng magandang ekspresyon ng isang maliit na batang babae, at nagsabi, "Kapatid na Aaron, hindi ako makapaniwala na buhay ako. Akala ko mamamatay ako dito." Tumanggo si Han Sanchen, at ganoon din ang ideya niya, dahil masyadong makapangyarihan ang mga hayop. Kung sila ay bihasa, hindi sila mabubuhay. Ngunit sino ang mag-aakalang maliligtas sila ng maliit na puting ahas? Ang maliit na puting ahas na iyon ay tila ang pinakamahinang hayop sa kuweba ng Diablo, ngunit maaari itong malampasan ang iba pang mga nilalang, na ginagawang Aaron ay walang ideya ngayon. Sa karamihan ng tao, lumitaw ang isang sabik na figure. Tingnan siya. Aaron bibig bahagyang pataas, hindi mapigilan ang pagtawa. Aaron, ikaw, buhay ka pa. Xia Qingfeng ay tumakbo sa Aaron, ang kanyang mga mata ay halos bumagsak sa lupa, tulad ng impyerno. Lord niya, ilang araw na kitang hindi nakikita. Bakit ka nauutol? Tumawa si Aaron. Huminga ng malalim si He Qingfeng para pakalmeyan ang kanyang kalooban. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay labis na nabigla sa kanya na hindi siya mapakali sa ganitong paraan. Huwag kang matuwa, kalalabas ko lang ng buhay. Mahirap bang umasa ang Panginoon ng templo na mamamatay ako sa kuweba ng Diablo? Sabi ni Aaron. Paulit-ulit na umiiling si He Qingfeng. Si He Xiaoxiao ay may ganoong ideya, ngunit hindi niya ito iisipin. Ito ay isang bagay na palayawin ang kanyang anak na babae, at ang apocalypse ay isa pang bagay. Si He Qingfeng ay hindi kailanman magtatawanan sa ganitong uri ng bagay. Ang sorpresa na dinala mo sa apocalypse ay masyadong malaki. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo sa loob nito at kung ano ang nangyari noong isang araw. Hindi na makapaghintay si He Qingfeng na malaman kung ano ang nangyari sa Aaron sa kuweba ng Diablo. Kung makikilala niya ang mga kakaibang hayop na iyon, paano siya makakaligtas? Don't worry. I want to know what you want to know, but I don't want to say it twice. Magsalita tungkol sa demonyo. Ang hangin ay dumating na parang dalawang gisantes na nagmula sa susunod na paa. Nang makita niya ang totoong buhay ni Aaron, ang kanyang ekspresyon ay eksaktong kapareho ng kay He Qingfeng, at halos sarado ang kanyang panga. Aaron, ikaw, buhay ka talaga. Leold hindi makapaniwalang sabi. Anong ginagawa mo? Nauutal ka ba? Masaya ang Aaron. Lumakad ng 2 beses ang matandang Lee sa Aaron, tumingin pataas at pababa ng hindi mabilang na beses, at sinabi sa sarili, hindi masakit. Paano na? Paano na? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Aaron na imulat ang kanyang mga mata at sinabing, Matandang Lee, gusto mo bang mamatay ako sa kuweba ng Diablo? Umiling ang matandang Lee at sinabing, bumalik ka sa ika-4 na tarangkahan kasama ko. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kuweba ng Diablo. Kuya He, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita na nandito pa ako? Hindi nasisiyahang sabi ni He Qingfeng. Hindi tumingin si Old Lee kay Qingfeng at sinabing, si Aaron ay miyembro ng 4 na paaralan natin. Ano ang nangyari sa kanya? May karapatan ka bang magtanong? Ikaw, Xia Qingji's curiosity ay umabot na sa limitasyon. Kung hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kuweba ng Diablo, natatakot ako na hindi siya makatulog ng mapayapa sa mga oras na ito. Tara,
Sabay na tayo. Marami akong tanong na sasagutin mo. Sabi ni Aaron. Pinagmamalaki ni He Ching-feng si Hilaw. Sumasang-ayon ang Aaron. Gusto niyang makita kung paano tumanggi si Hilaw. Walang masyadong sinabi si Old Yi. Ilang tao ang nakapila pabalik sa 4 na pinto. Sinabi sa kanila ni Han Sanchen ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa higanteng orangutan at sa higanteng butiki. Naturally, itinago niya ang kwento tungkol sa maliit na puting ahas, at sinabi ang kwento ng panloob na labanan sa pagitan ng orangutan at butiki sa isang napakatalino na paraan, na ginagawang makahanap siya ng pagkakataong makatakas. Bagamat ang kwento ay puno ng mga kapintasan, ni Hilaw o Xia Ching-feng ay hindi nagtanong ng anuman. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, anuman ang nangyari, ang Aaron ay dapat mamatay. Ngayon na siya ay buhay, ito ay isang kakaibang bagay, at ang panloob na labanan sa pagitan ng iba't ibang mga hayop ay wala. Paano magkakaroon ng gayong mga nilalang sa lupa, at paano sila naruroon sa yungib ng Diablo? Tinanong sila ni Aaron, ngayong naging pangunahing miyembro na siya ng antas ng Chanzi, natural na may karapatan siyang malaman ang sikreto ng Changqi. Tumangala si Hilaw kay Ching-feng, at pagkatapos ay sinabi kay Aaron, "Tara na. Dadalhin kita sa isang lugar. Pagdating mo doon, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang nangyayari." "Hindi ako pupunta," sabi ni He Ching-feng. Habang nasa daan, tinanong ni Ji Zhongyi si Aaron, "Hindi ako masyadong nagtanong tungkol sa kanya Ching-feng ngayon, ngunit ngayon, masasabi mo na sa akin ang lahat ng katotohanan. Ang sinabi mo lang sa akin ay talagang lahat ng mga bagay na nakilala mo sa Diablo, yungib, nang walang anumang pagtatago." Siyempre hindi. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Aaron, "Bagamat hindi ko alam kung bakit bigla silang nag-aaway, umaasa lang ako sa pagkakataong ito para makatakas, kung hindi ay mamamatay ako." Tumanggo ang matandang Yi upang labanan ang iba pang mga hayop. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang tao, at hindi niya iniisip na may iba pang mga posibilidad. After the news a few days ago, halos lahat akala mo patay na, and I also felt desperation. Unexpectedly, you can still bring me such a surprise. Nakangiting sabi ng matandang Yi na nawala ang depresyon sa mga araw na ito matapos makita si Aaron. "Hilaw, marami pa bang hindi alam na bagay sa mundong ito? Ang mga halimaw na ito ay hindi mga nilalang sa lupa. Ang mga ito ba ay," Aaron tinanong, "ito ay naruroon sa isang minuto?" "Don't worry," sabi ni Yi. "Halika sa ipinagbabawal na kuweba." Sinabi ni Old Yi kay Aaron, ito ang ipinagbabawal na lugar ng Apocalypse, na nagtatago ng pinakamalaking lihim ng Apocalypse. Walang sino man ang kwalipikadong pumunta sa lugar na ito nang walang mga tagubilin sa amin ni Ching-feng. "Mr. Yi, huwag kang maglaro. Hindi ko mapigilan ang curiosity ko. Dalhin mo ako para tingnan," sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Tumanggo si Old Yi at dinala si Aaron at Jiang Yingying sa kuweba. Sa kuweba ng sandaling iyon, naramdaman ni Aaron ang kakaibang enerhiya sa alon. Tumingin kay Jiang Yingying, halata na siya naramdaman din. Pagdating sa pasukan ng pag-iiba-iba ng enerhiya, si Aaron at Jiang Yingying ay nagulat nang makakita ng parang black hole. Sa walang katapusang kadiliman, mayroong isang bagay na hindi naiintindihan ni Aaron. Tulad ng ipapaliwanag ni Mr. Yi sa Aaron kung ano ang nangyayari dito, ang enerhiya ng black hole ay biglang nagsimulang tumalon ng husto. Tila ang pagdating ni Aaron ay naging sanhi ng pagbabagong ito. Ngunit si Yi ay matanda ngunit hindi ikinonekta ang ganitong uri ng sitwasyon sa Aaron. Ang ekspresyon ng mukha ay malaking pagbabago ng say, "Look, these guys will appear soon." Iba talaga ang pakiramdam ni Han Sanchen at Hilaw. Bagamat unang beses niyang nakita ang black hole na ito, mayroon siyang kakaibang tanikala. Sa halip na matakot, nadama niya na mayroong isang tiyak na pakiramdam ng pagiging pamilyar at kahit na pagkakasangkot dito. Si Jiang Yingying ay may parehong pakiramdam. Parang may nangaakit sa kanya sa black hole. "Kuya Yi, ano ito?" Ang Aaron ay puno ng pagdududa at nagtanong sa matandang Yi. Inalis ni Hilaw ang kanyang natatakot na mga mata, sinubukang pakalmeyan ang kanyang kalooban, ipinaliwanag kay Aaron, "Ang black hole na ito ay humahantong sa ibang mundo, tinatawag namin itong pangalawang mundo, ito ang sikretong binabantayan ng Apocalypse." Pangalawang mundo. Ang Aaron ay gumawa ng ganoong hula noong siya ay nasa kuweba ng Diablo, dahil imposibleng lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa lupa. Sa sandaling ito, nakumpirma ang kanyang hula,
at ang Aaron ay nagulat ng hindi maihahambing. Sa hindi inaasahan, may iba pang mga mundo, na ganap na sumisira sa pagkaunawa ni Aaron sa mundong ito. Ang pangalawang mundo, ang halimaw ng kuweba ng Diablo, ay nagmula sa pangalawang mundo. Sabi ni Aaron, tumanggo si Ilaw at nagpaliwanag, naiwan ang mga kakaibang hayop sa kuweba ng Diablo pagkatapos ng pagsalakay sa ikalawang daigdig 100 taon na ang nakalilipas. Kaya't ang mga nakarating sa antas ng Chanzi lamang ang makakaalam ng sikreto ng pahayag. Huminga ng malalim si Aaron, nagpatuloy ang pagbabago-bago ng enerhiya ng black hole, at ang mahinang pakiramdam ng pagkakasangkot ay lumakas at lumakas, na parang may tumatawag sa kanya. Ngunit ang mukha ni Ilaw ay lalong pangit, dahil ang pagbabagong ito sa kanyang pananaw ay ang ikalawang mundo ay malapit nang bumalik sa tanda ng lupa. Kapag nangyari ito, ang lupa ay mapapahamak, dahil ang apocalypse ay hindi gaanong eksperto bago lumaban. Mukhang aatake na naman sa Earth ang Second World. Kung tutuusin, kailangan nang maipatupad ang plano ko sa lalong madaling panahon. Nang matapos ang matandang Lee, ibinaling niya ang kanyang ulo at seryosong tumingin kay Aaron. Pinandilatan ni Aaron si Ilaw at sinabing, ano ang plano mo? Sa paglipas ng mga taon, ang apocalypse ay nagpadala ng maraming tao sa ikalawang mundo upang tuklasin ang tunay na kapaligiran ng ikalawang mundo, upang makahanap ng paraan upang labanan ang ikalawang mundo. Ang dahilan kung bakit tinatanggap kita bilang isang apprentice ay upang magpatuloy para makumplito ang planong ito. Gusto kong ikaw ang maging pinuno ng 4 na tarangkahan. Natigilan si Han Sanchen. Akala niya ay aayusin ng matandang Lee na pumunta siya sa pangalawang mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gustong ibigay sa kanya ng matandang Lee ang posisyon ng pinuno ng 4 na tarangkahan. Ibig sabihin, binalak ng matandang Lee na pumasok sa ikalawang mundo ng personal. Inilipat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tinitigan ang black hole sa ikalawang mundo. Alam niya na tiyak na maraming panganib dito, at malamang na hindi na siya babalik. Gayunpaman, ang pakiramdam ng pangalawang mundo sa pagtawag sa kanya ay nagtutulak sa kanya na pumunta sa pangalawang mundo. Nakakasigurado siya na dapat may koneksyon sa kanya doon. Ano ang mangyayari kung ang ikalawang mundo ay bumalik sa lupa? 3,000 malalim na boses ay nagtatanong ng paraan. Kahihinatnan. Walang ibang pagpipilian si Ilaw kundi ngumiti ng mapait. Sa oras na iyon, ang apocalypse ay nasa kasagsagan ng lakas nito, at libu-libong mga master ng antas ng Chanzi ang tumigil sa ikalawang mundo. Ngayon, ang lakas ng apocalypse ay hindi na malakas. Kung muling aatake ang ikalawang mundo, ang apocalypse ay walang laban, at ang lupa ay pamamahalaan ng pangalawang mundo. Sa prosesong ito ng paghahari, mas maganda ang sitwasyon. Ang ikalawang mundo ang namamahala sa mundo at ang mga tao ay mga alipin. Kung mas malala pa, natatakot ako na lahat ng tao sa mundo ay kakatayin nila, sabi ni Lee. Ang puso ni Aaron ay lumubog, para sa alipin, pagpatay. Hindi rin katanggap-tanggap sa kanya. Ang mga tao sa ikalawang mundo ay sikat sa kanilang mabangis na kalikasan at itinuturing ang buhay ng tao bilang isang damo, kaya ang pangalawang posibilidad ay mas mataas. Patuloy na sabi ni He-Old. Aaron mabigat dumura ng isang masamang kapalaran, lumang salita. Iyon ay upang sabihin Ivory at Han na yan ay makakatagpo din ng panganib, ngunit Han 3,000 ay ganap na hindi hahayaan na mangyari ito. Hindi ko kayang maging pinuno ng 4 na gate. Sabi ni Aaron. Lilaw lang saglit, medyo nasasabik ang emosyon na nagsabi, Aaron, ngayon lang ikaw ang may kakayahang maging pinuno ng 4 na pinto, hindi mo ba gustong pasanin ang responsibilidad na ito? Alam mo ba na ang panganib ng ikalawang mundo ay hindi para sa kasiyahan? Naiintindihan ko na gusto mong bumalik sa secular na mundo at gumugol ng mas maraming oras sa iyong asawa at anak na babae, ngunit naisip mo ba na kung talagang dumating ang pangalawang mundo, kahit na hindi mo mapoprotektahan ang kanilang buhay? Panipi, alam ko. Kaya nga ayaw kong maging pinuno ng 4 na tarangkahan, dahil hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Aaron, huwag kang maniwala sa akin. Tandang pananong panipi, nataranta si matandang Lee sa pangungusap na ito. Hindi siya ang pinuno sa 4 na paaralan dahil wala siyang tiwala sa kanya. Ano ang loika? Ako mismo ang pupunta sa pangalawang mundo. Sabi ni Aaron. Leold stare big eyes, can't believe of lukang at Aaron. At this sandali, sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng Aaron na hindi maniwala sa kanya.
Ang hindi niya pinaniwalaan ay nalaman niya ang mga kahinaan ng ikalawang daigdig at piniling pumasok sa ikalawang daigdig. Ngunit pagkatapos na makapasok sa ikalawang daigdig, napakaliit ng pagkakataong mabuhay. Paano siya nagkaroon ng ganoong ideya? Aaron, humanga ako sa katapangan mo, pero alam mo ba na kapag pumasok ka sa ikalawang mundo, baka hindi ka na bumalik, dahil ito ang pasukan. Walang nakakaalam kung paano ka makakabalik. Sabi ni Lee, paanong walang makakaalam? Kung walang nakakaalam, paano nanggagaling ang mga tao sa ikalawang mundo? Nakangiting sabi ni Aaron. Natulala na naman si Hilaw. Mabilis na nagbago ang pag-iisip ni Aaron. Bagamat napakasimpleng bagay, hindi naisip ni Hilaw, dahil kahit sa kanyang pananaw, pagkatapos pumasok sa ikalawang daigdig, walang posibilidad na bumalik. Dahil alam niyang hindi na siya makakabalik, hindi niya iisipin ang paraan para makabalik. Maaari mo bang iligtas sina Ivory at Han Nayan? Sabi ni Lee, dahil hindi ko sila kayang bitawan kaya kailangan kong umalis. Kung ang mga lalaking iyon ay pumunta sa lupa sa pamamagitan ng space black hole, huli na ang lahat, sabi ni Aaron. Hindi naisip ni Old Lee na hayaan si Aaron na mapunta sa pangalawang mundo, at hindi niya akalain na si Aaron ang magkukusa para gawin ang bagay na ito. Walang sino man sa Apocalypse ang gagawa ng ganoong desisyon. Aaron, hindi ako nagkakamali, ngunit mas mabuti na gawin ko ito. Bata ka pa, hindi na kailangang bayaran ang iyong buhay para dito. Sabi ni Lee. Lubos niyang pinahahalagahan ang Aaron. Wala pang isang buwan mula nang dumating ang Aaron sa Apocalypse. Nakagawa siya ng isang himala na hindi pa nararanasan ng Apocalypse. Hindi kalabisan kung tawagin siyang henyo. Bukod dito, mayroon siyang lakas ng loob upang pumunta ng malalim sa ikalawang mundo, na hindi magagamit sa alinman sa mga nangungunang eksperto. Pagkatapos ng ilaw, ang mga tagumpay ng Aaron sa hinaharap ay tiyak na walang limitasyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!